So tayo ay tutungo muli sa ating pag-aaral at ito ay part 2 na ng ating series na Heart Series. At marami tayong mababasa na patungkol sa puso. At yung part 2 natin sa Heart Series natin ay may pamagat na I-Promise Heart. Pangakong puso. So basahin natin ulit ang Ezekiel at magsimula tayo sa verse 22 para mas mabuo natin yung konteksto. So magdadahan-dahan ulit tayo sa pagdating Bible study. Sabi sa verse 22, Therefore say unto the house of Israel, Thus says the Lord God, I do not this for your sake, O house of Israel, 36:22, but for mine holy name's sake, which ye have profaned among the heathen, whither you went. So itong pangako ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, itong gagawin ng Diyos sa bayan ng Israel, ay hindi gagawin ng Panginoon para sa kanilang kapakanan lamang. Hindi dahil sa mahal lamang ng Diyos ang bayan ng Israel, o kaya ay mahalaga sa kanya ang bayang ito, kundi gagawin daw ito ng Panginoon ang pagpapatawad, ang paglilinis, ang pagbibigay ng bagong puso, ang pagpupuspos ng Espiritu Santo dahil sa kanyang pangalan. So kung merong mang most priority, yung pinaka-top na reason bakit gagawin ito ng Panginoon, bakit may pangakong ibibigay, may espiritong ipagkakaloob sapagkat ang isinasaalang-alang na una ng Panginoon ay ang kanyang pangalan na banal. Diba? Hindi yung tao lamang, hindi yung bansa lamang, hindi yung house of Israel. Kung sa panahon pa natin, hindi yung church, hindi yung house of God, kundi for His name's sake. Diba, alam natin, dapat yung Israel, ibubuwal na ng Panginoon lahat. Pero ipinaalala ni Moses, sabi na, Panginoon, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ano na lamang ang sasabihin ng mga bansa? Ang Diyos na naglabas sa Israel ay walang kakayanang magligtas at magtuloy ng kanyang layunin. Kaya sabi ng Panginoon, gagawin ko ito hindi para sa kanila. Gagawin ko ito para sa aking pangalan. At makikilala ng buong mundo, ng buong sanglibutan, na may Diyos ang Israel na makapangyarihan, at Diyos na nagpapatawad, Diyos na mapagbiyaya, at Diyos na nagpapanumbalik. Sabi niya dito sa pagpapatuloy, And I will sanctify my great name. Verse 23, Which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them. So, ang unang isasanctify ng Panginoon ay ang kanyang pangalan na winalang hiya ng mga Israeli people. Ibig sabihin, nilapastangan nila ang pangalan ng Panginoon sa paulit-ulit nilang mga pagsuway at pagkakamali sa katigasan ng kanilang mga puso. Dahil ang Panginoon ay Diyos na may tipan o covenant sa bayang ito, kaya sabi niya, kahit winalang hiya niyo ang aking pangalan, I will sanctify my great name. And the heathen shall know that I am the Lord God, says the Lord God, when I shall be sanctified in you before their eyes. In verse 24, For I will take you from among the heathen, and gather you out of all countries, and will bring you into your own land. So ito literal talagang may pangakong lupa, mga kapatid. Kaya ipapararil natin yung promised land sa promised heart. At makikita natin yung typology sa bagay na ito. Sabi diyan, Then will I sprinkle
sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness. Ito na mga pagsalangsang, and from your idols. Ito na yung mga idolo na kinakailangan nating i-overthrown, itapon, sirain, wasakin, mga images. At pag sinabing idols, mga kapatid, meron yung altars. At yan ay nasa loob natin. Sabi diyan, lilinisin ko kayo sa pamamagitan ng tubig at kayo'y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan, sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan, kayo ay aking lilinisin. A new heart also will I give you. So ito na yung typology, yung pangakong puso. And a new spirit will I put within you. May bagong espiritong kinakailangang ilagay sapagkat merong kalikuan na naroon sa puso dati. At sabi diyan, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. So pagkatapos tayong linisin ng Panginoon at may pagkaloob ang bagong puso at mailagay ang mabuti at tamang spirito sa atin, then ang kanyang spirito ay ilalagay din niya. At kapag nailagay na ng Panginoon ang kanyang spirito, makakalakad na tayo sa kanyang mga palatuntunan. Okay, sana makita nyo yung pattern, mga mahal kong kapatid. Justification, yung paglilinis sa tubig. Then sanctification, yung patuloy na pagpapabanal na gagawin ng Panginoon sa atin. Yung mabuting spirito. Yung new spirit ay may kinalaman sa new heart. Yung new heart na makasalanan na nilinis ng tubig na salita, dinalisay ng Panginoon. Justification ang unang sabi natin, yung part. Then ang pangalawa ay magkakaroon tayo ng mabuting spirito. A sanctified life. Then after that, ilalagay ng Panginoon ang kanyang spirito. That's baptism of the Holy Ghost. At pagkatapos, sabi diyan, makakalakad kayo sa aking mga palatuntunan at inyong maiingatan ang aking mga kahatulan at inyong magagawa. Can we say amen to that? Pangako yan ng Diyos, mga kapatid. Sa ayaw at sa gusto natin, God promised that. Hallelujah. Ang kailangan mo lang i-claim at hangkinin ang bagay na yan. Ipinangako ng Panginoon ang mga binabasa natin at gagawin niya ng Diyos, mga kapatid. In verse 28, last verse, dito sa Ezekiel, and ye shall dwell in the lands. So, andito ulit yung lupa. And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. Amen. Hallelujah. In the book of Jeremiah, chapter 31, verse 31 to 34, ito ay may kinalaman sa New Covenant, mga kapatid. Sabi dito, behold, the days come, says the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. So dalawang tipan ito na merong pagpaparalel. Pag ipinapakita yung isang tipan na ginawa ng Diyos sa panahon ni Moses at ang panibagong tipan na gagawin ng Panginoon. Sabi dito sa pagpapatuloy, which my covenant they break, although I was an husband unto them, says the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law
Hallelujah. I will put my law in their inward parts. Sa puso natin. And write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. And they shall teach no more every man. Sabi diyan, and they shall teach no more every man his neighbor. So wala nang magtuturo sa kanino mang mga tao, ni sa kanyang mga kapitbahay, wala nang magtuturo, ni kahit sa kanyang mga kapatid, saying, know the Lord. Wala nang magtuturo sa kanino man na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. So wala na daw magtuturo sa panahon na yan, mga kapatid. For they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Pangako yan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi diyan, ng mga tagapagturo pa. Sapagkat ang anointing, ang Espiritu ni Kristo na mananahan sa atin at tayo pupuspusin, mga mahal kong kapatid, sabi doon, siya ang magtuturo sa atin sa lahat ng katotohanan at magpapakilala sa atin sa lahat. Hallelujah. So may kinalaman ito sa mga pangako ng Panginoon na mangyayari sa mga huling araw na ito, mga kapatid. So actually, binabasa pa lang natin, kumbaga, kung hihimayin na natin ang bawat bersikulo, napakasarap na, mga kapatid. Pero ito'y pagtuturo, kaya ayaw ko mawala sa notes ko. So yung topic natin, I-promise heart. So binasa pa lang natin yung scripture natin, nag-scripture reading tayo, so andito yung title natin, yung topic natin, ipakita mo, I-promise heart. I-promise heart with thee. I-promise heart. So, hindi yan part 2. Kasi ang part 2, doon yung sa heart series. Tanggalin mo na yung part 2. So, pwede pa. I-heart series part 2, then I-promise heart. Okay. So, bakit po may pangakong puso, mga kapatid? Well, kung binasa nating maigi, yung mga talatang ating binasa from Ezekiel to Jeremiah, ipinapakita na yung puso natin ay wala sa tamang kalagayan. Nasumpungan sa kalikuan, nasumpungan sa puso ng tao ang kasalanan, ang karumihan, ang mga pagsalangsang, ang katigasan ng puso, stony heart, a cold heart, mga kapatid, isang pusong bato na walang pakiramdam. Literal, na bato na hindi na tinatablan ng conviction, ng pagsisisi o repentance, mga kapatid. Isang puso na nahiwalay sa Diyos, isang puso na nadaya, isang puso na tinahanan ng kaaway, ng mga kaaway. At nabanggit ko to nung nakaraang Wednesday, pwede ba natin gamitin yung salitang inhabitors, Brother Jeff? Yung mga tumira? Yung ginamit kong salita nung nakaraan, tinulungan ako ni Brother Billy. Ano nga yung salita natin yung Brother Billy? Mga occupants, di ba? Mga occupants, mga dwellers, yung mga parasite, di ba? The Jebusites, ang dami noon, mga kapatid. So merong pumoses. May umari sa ating puso, may umangkin sa ating puso, at sa matagal na panahon ay pinagharian nila ito. Ginawa nila kung anong gusto nilang gawin. Naging magulo ang kalagayan ng lupain. Nagkaroon ng mga
kaharian na hindi ayon sa kaharian ng Diyos. Ang tawag dito ni Pablo ay mga suligi. Di ba? Nagkaroon ng mga pamunuan ng mga kaharian sa ating puso na ang naghahari ay ang kasalanan. Ang kaharian ng pandaraya, di ba? The kingdom of lies, kingdom of lust, kingdom of murders, hatred, bitterness, envy. Napakarami. At sa matagal na panahon, na tila ba yung pangako ng Diyos na lupain, na sa panahon pa ni Abraham ay winika na ito ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, ay wala sa tamang kalagayan. Pero dahil pangako ito ng Panginoon, ibinigay ito para sa kanila, para kanilang tahanan. Ang Diyos ang magsasakatuparan ng lahat. At kung paanong ito ay ginawa ng Diyos sa bansang Israel, sa literal na kalagayan o natural na kalagayan, ganito ito itinitipo sa ating panahon. Sa ikalawang covenant o tipan na ginawa ng Panginoon na merong pangako para sa atin. Yan nga 'di ba yung parable ng ating Panginoon sa 4 na uri ng lupain, mga kapatid. Yung isang uri ng lupa sa tabi ng daan, yung isang uri ng lupa sa batuhan, yung isang uri ng lupa, yung pangatlo saan? Sa dawagan, at yung pang-apat, well, isang lupa lang naman yun actually. Kung titingin kayo dyan sa labas, kung ang pag-aari mo isang ektarya, may gilid ng daan, may batuhan, may dawagan, may mabuting lupa. Isa lang yun. Pwede mong pag-isahin yun. At tayo bilang mga anak ng Diyos, binhi ng Panginoon, hallelujah, iba-iba yung kalagayan natin, mga mahal kong kapatid, pero iisa tayo sa Panginoong Diyos. Iisa yung kalagayan natin at isang araw, ito ay pag-iisahin ng Panginoon. So, kinakailangan nating matanggap, umangkin ang bagong pusong ito, na ipinangako ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. So pag sinabing pangakong puso, may ibibigay ang Panginoon na puso o bagong puso, hindi ito literal na pangalawang puso. Hindi puso na pagpapalit, kundi isang puso na, kumbaga, kung maalala nyo ang Ephesians chapter 2, na quicken, nagkaroon ng pagkabuhay muli, pagpapanumbalik. Hindi ito pagpapalit ng isang natural na puso, mga kapatid, kundi espiritual na kalagayan ng isang mananampalataya ay mararanasan talaga niya ang new birth experience. Yung unang bahagi, kaya nga napakahalaga ng paglilinis sa tubig. At ito ay may kinalaman sa bautismo sa tubig sa pagsisisi. So, kinakailangang madaanan ng isang mananampalataya ang unang bahagi, mga kapatid. Ang puso ng tao ay nadungisan, nadaya tayo. Ang sabi pa sa Jeremiah 17:19, ang puso ay madaya. Kung sisiyasatin natin yung puso natin, sabi ng scripture, walang anumang mabuti. Kaya pinag-iingat tayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Ang puso ay naging rebellious, naging masuwayin sa Diyos, hindi na naging teachable, wala nang kakayahang mag-absorb ng salita ng Panginoon. Kapag nakakapakinig ng salita ng Diyos ay itinutulak pabalik. Imbis na tanggapin ng may kalayaan, kapag ang salita ng Diyos ay napapakinggan, tila ba merong resistant. Yan yung kalagayan ng ating puso dati. Pusong hiwalay sa Diyos. Pero salamat, mga mahal kong kapatid, yung puso na puno ng kasalanan, puso na nagkaroon, actually, kahit tinatalakay natin yung spirito, parang awkward pa rin akong sabihin na pinuno ng napakaraming spirito.
Pero yun ang katotohanan. After nito, tatalakayin na natin yung nature, pagkakakilanlan ng mga spirito. Lord willing, next Wednesday, ang tatalakayin na natin ang unang spirito na umukupa sa puso ng tao, the pride. Ang punot dulo ng lahat ng kasalanan, pride. Ang tawag sa pride, the roots of all ruins, the roots of all sins, pride. At i-unmask natin ang pride na ito. Kasi akala natin na mindset tayo na ang pagmamataas ay yung bagay lamang na nakikita natin. Pero we are unaware, mga kapatid, na sa puso pala natin, andyan na yan. At mas mapanganib daw po yung mga bagay na maliit na hindi nakikita. Ang pagbagsak ng tao ay hindi yung biglaan na mabubuwal ka. Ang isang taktika ng kaaway na ginagawa sa mga mananampalataya na hindi natin napapansin, mga mahal kong kapatid, sa maliit sabi natin maliit na bagay, doon kumikilos ang kaaway. It takes years. Bibilang ng maraming taon, 3 years, 5 years, saka mo lang malalaman na pasok ka pala at nandito pala itong umuukupa. Hindi mo napansin, kasi dyan naman talaga yan. Kaya maraming mga tao tumagal sa ministry, 5 years, 10 years, kalaunan, saka nawawala. Yung iba naman, kung kailan tumagal na sa gawain, saka nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng rebellious, nag-rebelde, gumawa ng mga bagay na hindi mabuti, pero it is all started doon sa maliit na bagay. So, tutunghayan natin, mga kapatid, iisa-isahin natin ang nature ng kasalanan. So, salamat na lang sa Panginoon sapagkat may mga mananampalataya na sa ayaw at sa gusto nila, hallelujah, tutulungan sila ng Diyos na may panumbalik yung kanilang puso. Ikaw ang magpuposes ng puso mo. You need to possess your heart once again. Pag tinype nyo po ang word na possess sa the table, sa message ng prophet, nawala yung lamig, Brother Chad. Medyo humina. Kapag tinype nyo ang possess with ed, try nyo, pag uwi nyo mamaya, lahat ng mababasa nyo, possessed by the devils. Evil spirit. Kapag tinype nyo yung word na possess sa the table, nakakakilabot. Yeah. You can try that. At kapag tinype nyo yung possessing, pakitry nga, Brother Chad, kung hindi ako nagkakamali, 17 hint lang, possessing. At yan yung nabasa natin sa Deuteronomy chapter 7 nung nakaraan, na kinakailangan nating ipossess, mga mahal kong kapatid, ang pangako ng Panginoong Diyos. So, pag sinabi po kasing possess or possessing, yan ay pag-angkin o pag-ari sa isang bagay. Kaya nga pag sinabing you are possessed, diba? Kapag hindi ikaw yung merong posisyon sa iyong sarili at ikaw ay possessed, iba yung nagdadrive sa iyo. Kaya nga ang tao kapag nakapatay, diba? Anong spirito ang pumoses sa kanya? Yung isang taong mabait, mabuting tatay naman, di ba? Masipag. Pero nung dumating yung araw na magalit, na trigger yung spirito, biglang nakapatay. Ano sinasabi ng mga tao pag in-interview na? Hindi ko po alam yung ginawa ko. Bigla po nagdilim yung paningin ko. Di ba? Kadalasan ng mga nakakausap ng mga tao nakagawa ng karumal-dumal na krimen, sasabihin nila, hindi ko po alam yung ginawa ko. Sino dito nakaranas ng magalit ng sobra? Di ba linalabanan niyo yung galit niyo? At kung minsan kay hirap labanan mismo ng galit natin. Kayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Kaya kung wala ang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin, kung wala ang Espiritu ng Panginoon na sumasama sa atin, di ko alam kung ano yung kalagayan natin. Salamat na lang sapagkat mayroong kapangyarihan na umiiral
sa atin. So, ang pangakong lupain ng Panginoong Diyos sa bayan ng Israel sa lumang tipan, merong tipan na ginawa ang Panginoon sa kanila, ay isang napagandang pagtitipo o paglalarawan sa pangalawang tipan na ginawa ng ating Panginoong Diyos, na kung saan meron siyang pangako. Kung sa Israel, merong pangakong literal o pisikal na lupa para kanilang tahanan, para kanilang maging pag-aari. Then sa ating panahon, 2,000 years ago nang ang ating Panginoon ay pumanaog, nang ialay niya ang kanyang buhay, nang ipahayag niya ang kanyang mga salita, mga mahal kong kapatid, at nang ibigay ang pangako. Nang ito ay ipinahayag ng Panginoon sa mga alagad hanggang sa mga mananampalataya sa bawat panahon. Well, itong pinakamagandang pangako, mga kapatid. Pangako para sa mga mananampalataya sa ikalawang tipa na ginawa ng Panginoon. So kung titingnan natin sa unang pangako, ano ang meron sa pangakong lupain? Bakit kinakailangan na ang mga Hudyo ay madala sa pangakong lupain? Ano ang mga, sabihin natin, major purpose? Sino pwedeng magbigay? Bakit kinakailangan nilang makaparoon sa pangakong lupain? From Egypt, naging slave sila. O sabihin natin, mula kay Abraham, si Abraham mula pa sa Caldea, sa Babylonia, walang sariling pag-aari. Pinalabas ng Panginoon, na-meet niya ang Panginoon along the way, nangako ang Panginoon sa kanya, doon sa lugar na kanyang napuntahan, natapakan niya mismo ng kanyang mga paa, at sinabi ng Panginoon, Abraham, ibibigay ko ang lupaing ito. At lumipas ang maraming panahon, hanggang sa dumating ang Hudyo, ang 12 tribes, at dumami sila sa lupain ng Ehipto. At ng panahon na para isakatuparan ng Diyos ang kanyang dakilang pangako, narito na, gagawin na niya. Ano ang layunin ng Panginoon? Bakit kinakailangang dalhin sila sa pangakong lupain? Well, una, nais ng Diyos na magkaroon sila ng sariling pag-aari, inheritance. Pag pinag-usapan ng inheritance, mga mahal kong kapatid, pag-aari, ari-arian, kung titingnan natin ang ating mga sarili, sino tayo dito sa lupa? Sino tayo dito sa La Purisima? Diba? Well, ginagalang tayo kahit papaano, nare-respeto tayo ng mga tao. Sa maliit na bahagi, hindi ko alam kung napipil po ninyo ang respeto ng mga tao sa paligid. Napipil nyo po ba ang respeto ng mga tao sa inyo? Sa mga kapitbahay ninyo? Paano kayo kilalanin? Paano kayo tingnan? Paano kayo kausapin? Kay Noel, did you feel the respect? Pag dumadaan ka ba sa kalsada, ramdam mo ba yung pagpupugay ng mga tao sa iyo? Lalong-lalo na alam nila yung bahay mo na pabayaan, sira, wasak. Bukod sa bahay na literal na wasak, talagang nagkaroon pa na pinahintulutan ng Panginoon na yung family ni Painuel ay nagkaroon ng suliranin. Salamat na lang sa Diyos, nire-restore ng Panginoon. Kasama niya ngayon si Biboy, no, Painuel. Kasama niya doon sa bahay ngayon. At yun ang dahilan din kung bakit kasama natin si Brother Noel. Dahil sa kanyang anak na college na. Pero sa tingin ng mga tao, isipin nila, si Noel, sayang. Dating ganda ng bahay. Kumusta po yung bahay niyo, Pai Noel? Pinaayos niyo na ba? At least si Pai Noel may masabing may lupa. Mana niya sa kanyang magulang. Nire-respeto yon sila Lolo Amboy, Lola Coring. Malimit kami doon sa kanila dati nung kami ay bata pa. Pero kumusta yung mga walang lupa? Kumusta yung merong lupa pero meron lamang maliit na bahay, ng atip ay pawid lamang, kawayan yung dingding. Yung iba nangungupahan like Brother Gideon, Brother Billy. Did you feel the respect?
Binibigay ba ng tao sa inyo? Gaano? Di ba? Well, pag pinag-usapan ng ari-arian, aba tayo sa paningin ng mga tao. Pero salamat sapagkat merong isang bahagi sa buhay natin. Bagamat ang pinag-uusapan natin ay espiritual, pero sa message ng prophet, sa mga anak ng Diyos na makakaranas ng pangakong espiritual, ay mararanasan nila ang aktual na pangakong lupain sa panahon ng millennium. Ang tawag dyan ng propeta, a glory land. Hindi lamang holy land. Ang tawag ng prophet sa tatahanan natin after the rapture ay a glory land. Amen. Ikaw ang hari doon. Ikaw ang reyna doon. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoong Diyos? Hallelujah. Kaya sa pangakong ito, mga mahal kong kapatid, kapag naranasan natin ang pangakong ito, at totoong ma-feel mo, maangkin mo, magkaroon ka ng kapahayagan at kaunawaan na taglay mo ang pangakong ito, pangakong puso na tinatahanan ng Espiritu ni Kristo, magbabago ang tingin mo. Ulitin ko, kapag naintindihan mo talaga, kapag na-absorb mo, nagkaroon ka ng kapahayagan na may taglay kang pangako, na ang pangakong ito ay higit pa sa pangako na lupain sa promised land, sa Kanaan. Isang lupain na abundansya, binubukalan ng pulot at ng gatas, paglalarawan ng isang masaganang lupain, mayaman na kapatagan o parang na kung saan magiging masagana ang mga taong mabubuhay doon, mga mahal kong kapatid. Kaya ang pangalawa, to make this short, ang sunod sa inheritance ay abundansya. Pag sinabing abundansya, blessing. Yung inheritance mo, hallelujah, yung lupain na minana mo ay napaka-abundansya. Aanhin mo naman yung pangakong manang lupa kung disyerto. Di ba? Ang pangako ng Panginoong Diyos, ang meron dyan, mga mahal kong kapatid, ang meron sa promised land ay abundansya, abundance. Ito ay isang masagana at mayaman na lupain na kayang isustain ang pangangailangan ng mga Israelita. Take note for that. Sino man natutungtong at makakaranas ng pangakong lupain na ipinangako ng Diyos ay magkakaroon ng abundansya. Magkakaroon ng pagsusustain. Hallelujah. Ang pagpuprovide ng Panginoon ay nandoon. Hindi na sila mangangailangan ng anuman. Kaya nga kapag naranasan natin ang bagong puso na taglay ang Espiritu ni Kristo, anong sabi doon ng awit, mga kapatid? The Lord is my shepherd. Tuloy nyo nga. Brother Jeff, I shall not want. Ano ibig sabihin ng I shall not want? Hindi na ako mangangailangan ng anuman. Bakit? Lahat ng kailangan mo andun sa Kanya. Yan ang meron sa mga anak ng Diyos. Bagamat makasalanan tayo, maraming pagkakamali, full of filthiness, iniquities, sins, evil spirits, but God said so. May sinabi ng Panginoong Diyos na mayroong pangako, God will forgive our sins. Kaya niyo bang paniwalaan yon? God will cleanse us. God will put a right spirit within us, and He will put His Spirit within us. Yan ang meron sa pangako, mga kapatid. Hallelujah. Pangatlo, ano meron sa pangakong lupain?
Saan galing ang mga Hudyo bago sila makarating sa Promised Land? Where they came from? Egypt. Ano meron sa Egypt? Ano ang kanilang estado sa Egypt? Yeah, they are slaves. So ano ang kalagayan ng isang slave na tao? Ang isang alipin na tao? Ha? Walang kalayaan? Yes, kasi palalayain sila ng Panginoon. Pero ang meron sa Biblia, Hebrews chapter 4, Hebrews chapter 3, ang pangako na meron sa kanila at pangako din na i-relate sa ating panahon ay pangakong kapahingahan. Ang meron sa Promised Land, pangatlo, mga mahal kong kapatid, kapahingahan. Mamaya basahin natin ang Hebrews chapter 3 at Hebrews chapter 4 kung merong pang oras. Matagal silang naging alipin sa Ehipto, 430 years. They are slaves. Pinahirapan sila. Gaano kaya tayo naghihirap, mga kapatid? Di ba? Dahil sa mga pagsalangsang, sa mga pagsuay, mga pagkakamali, at mga pagpapahintulot ng Diyos na ginawa. Pero salamat, may pangako para sa atin. Hallelujah. So ang pangatlo ay kapahingahan. Sa English, peace. Tama ba, Brother GR? English ng kapahingahan, peace. Tulungan niyo ako kung mali si Brother Ryan. Rest. Oh, buti naman, nagpapahinga kayo. Huwag niyo akong tulugan. Ang pangatlo ay rest. Pag natulog kayo, rest and peace. Magpahingalay kayo. So sana ang meron ay rest and peace talaga. So magpahinga tayo sa Panginoong Diyos. Pang-apat, ano meron sa pang-apat? Ang pinaka-importante sa lahat. Ang dami, pero 4 lang yung nilista ko. Para konti lang yung aaralin natin. Pang-apat, ang pinaka-importante sa lahat, anong pangako ng Panginoon kapag andun na sila sa Promised Land? Nabasa natin kanina sa Ezekiel. Nabasa natin sa Jeremiah. Kayo ay aking magiging tao o bayan, at ako'y inyong magiging Diyos. Ibig sabihin, makakasama nila ang Panginoon ng kanyang presensya sa lugar ng pangakong lupain. Kaya ang pang-apat, the very presence of the Lord. Ang presensya ng Diyos, hallelujah, ay nandoon sa pangakong lupain, mga mahal kong kapatid. So ano yung apat? Isa-isahin natin. Una, inheritance. Pangalawa, abundansya. Pangatlo, pagpapaingalo o kapahingahan. Pang-apat, the presence of God. Amen. So, yan ang meron sa pangakong lupain, mga kapatid. Tunghayan natin ang Hebreo chapter 3, beginning at verse 7. Tingnan natin paano ninarrate ng author ng Hebreo ang karanasang ito ng mga Hudyo, mga kapatid. Sabi sa verse 7, wherefore, as the Holy Ghost says, today if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. When your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. So ito ay sa panahon pa ng wilderness sa ilang. Sabi dito sa pagpapatuloy, wherefore, I was grieved. So take note for the word grieve. Verse 10 na tayo, Sir Mary Ann. Sabi yan, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart. Tagalogin nga natin ang bahaging yan. Dahil dito, ako ay nanibugho o nagalit sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan, and they have not known my ways. KJV ulit natin, verse 11, so I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Verse 11.
Verse 12, take heed, ito na, pagpapaalala. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbeliefs. So, dito naman yung puso. Isang pusong masamang puso na taglay ang kawalan ng pananampalataya na humihiwalay sa buhay na Diyos. So ito daw po yung dapat nating ingatan, mga mahal kong kapatid. Bakit nga ba natin ito binabasa? Pwede kasi yung iba sa atin, nagmamarcha pa hanggang ngayon sa ilang. Nung magtanong ako nung Wednesday, nung Wednesday ba o nung linggo? Yung pinatayo ko, kailan yun? Nung Wednesday o nung linggo? Tumayo ang mga may confidence na baptized na ng Holy Ghost. Kailan yon? Nung Sunday? 50-50. 50-50. Hindi ko alam yung mga nandun sa baba, yung mga nanay. Sister Lane, di ba? Doon ka sa baba. Sinundan nyo ba yung sinabi ko? May mga tumayo. Ano ka rin, Sir Rosel? Tumatango. Tumayo ka, Sir Rosel. Tumayo ka. Sigurado ka? Thank you, Lord. Yeah, dapat may confidence tayo. Tayo ang makakaranas doon eh. So, maybe, sa ilan, sana nga mas maging malinaw ito sa inyo mga kapatid, tulungan kayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah. So, pwede nga iba ay nasa journey pa rin, sa ilang, laging nagkakamali. Ang kawalan ng pananampalataya ay nagmamanifest, may kakayahan na mag-compromise, iwanan ng Diyos, iwanan ng gawain, iwanan ng kanyang salita. So kapag ganito ang kalagayan ng isang tao, may possibility na siya ay nasa ilang pa rin hanggang ngayon. Iba-iba yung ating antas, mga kapatid. Iba-iba yung ating kalagayan. Pwede kong masabi ng ilan sa atin ay nasa pangakong lupain na. Taglay na ang pangakong puso. Kasamang Espiritu ni Kristo. Pero hindi nagtatapos doon. Kinakailangan nating maintindihan ng mga nakaranas ng bautismo sa Espiritu Santo, mas matindi po ang labanan. Mas matindi po ang karanasan. Kung yung mga naglalakbay sa ilang ay nag-i-struggle, mas matindi din po ang struggle. Sabi pa ng propeta, ang totoong labanan ay nasa pangakong lupain. Doon sa ilang, sabi ng prophet, training ground. Testing time, practice, sparring. Pero doon sa pangakong lupain, kapag tinanggap mo na ang pangako, you are sanctified. Hallelujah. At tinaglay mo ang Espiritu ni Kristo, ang salitang napapanahon, na nahayag sa iyo, then magpapasimula ang totoong laban. At sana, mas maintindihan natin at pasimulan na nating ibuwal ang mga kaaway. Sapagkat ang pangako ay ibinigay na. Ang inheritahan sa ibinigay na, ang abundansya ay ibinigay na, ang kapahingahan ay ibinigay na. Ibig sabihin, pag sinabing kapahingahan, ang kaakibat niyan ay kapatawaran ng ating kasalanan. Ang konsensya mo ay magiging malinis. Hindi ka nababagabagin ng mga pagkakamali at pagkukulang sapagkat nariyan ang Espiritu ni Kristong tumutulong sa iyo. Dinala ka sa pagpapakumbaba, sa pagsisisi. Hallelujah. Sa pagdulog sa Panginoon, magkakaroon ka ng kapayapaan, ng kapahingahan sa iyong puso. Ibinigay na. Pero sabi ng propeta, kinakailangan mong angkinin. Sabi ng Panginoong Diyos kay Joshua, Joshua, ang lupain ay naibigay na. Yan ay para sa inyo. Pero kinakailangan nyong ipaglaban bawat inch. Kinakailangan bawat tatapakan ng inyong paa kapag nalapatan nyo na, ipaglaban niyo. Kapag humakbang ka na ng isang hakbang, huwag ka nang atras. Mamaya basahin natin ang mga quotation ng propeta. Sinasama ko na kasi baka din tayo makapagbasa.
Pero nasa message siya ng prophet, mga kapatid. Tuloy natin ang pagbasa. Sabi dito, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Verse 13, but exhort one another daily. So ganito kahalaga ang gawain, ang fellowship, mga kapatid. Napakahalaga ng mga pagsisharing. Mga young people, nakikinig ba kayo? Father Jong? Ganito kahalaga ang fellowship, youth gatherings, mga pagtitipon. Dati ito nga, sabi niya, no? But exhort one another daily. Nagagawa na ba natin yan? Sabi diyan, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. So tuso po kasi ng kaaway. And verse 14, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence is steadfast unto the end. While it is said today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Ano meron dyan, mga kapatid? Pagpapaalala. Sa mga kapatid, kayo po ang nakakaalam ng kalagayan ng inyong puso. May pagpapaalala si Pablo, tayo daw po ay nagiging parte kaisa ni Kristo kapag pinangahawakan natin. Verse 14, Sir Mary Ann, Tagalogin ka natin yung verse 14. Sabi diyan, sa Tagalog, sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Iniingatan. Episo 1:13. Basahin natin ang Episo 1:13. Tagalog. Na sa Kanya'y kayo rin naman. Ito ang pasimula pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Verse 14, na siyang patotoo sa ating mana, inheritance, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kaniyang kaluwalhatian. Tayo ay nagiging partakers ng ating Panginoon, mga kapatid, at mananatiling partakers kung iniingatan daw po natin. Amen. Yung pasimula ng ating pagkakatiwala sa Kanya. Kayo ang nakakaalam, mga kapatid, kung ano ang kalagayan ng inyong puso, estado ng inyong pananampalataya. Nais ng Diyos na magkaroon ng totoong relasyon sa bawat isa sa atin, pagkakaisa. Nais ng Diyos ng puso natin, mga mahal kong kapatid, ay magtaglay ng nature. Katangian na meron siya, na kung saan ang stature of a perfect man, ito yung magmamanifest hanggang sa maabot natin ang agape, from faith to agape. Bakit kinakailangang ipagkaloob ang pangakong puso sa atin? Sapagkat sa pusong ito, nais ng Diyos na mabadha ang katangian niya. Hindi nagpalit na puso, ulitin ko, kundi pusong restore at transform. Kung merong nagbago, mga kapatid, kung merong nagpalit, yung isip natin. From worldly to spiritual condition. Nais ng Diyos na magkaroon ng totoong relasyon sa pagitan ng mga mananampalataya. At sa pusong ito, sa pangakong ito, mga mahal kong kapatid, kung babalikan natin ng Ezekiel, hallelujah, isang puso na naman, sabi doon, a heart of flesh. The Lord will take the stony heart from within us. Aalisin yung pusong bato
at ang ipapalit ay pusong laman. Ibig sabihin, pag sinabing pusong laman, mga kapatid, pusong may kakayahang mag-absorb. Pag binuhusan niyo po ang bato, mga kapatid, yung matigas na bato, binuhusan niyo ng tubig yan, dadaan lang yan. Pero kapag pusong laman, kagaya ng lupa, pag binuhusan niyo yan, i-absorb niya yung tubig. Ibig sabihin, isang pusong handang magpakorek. Isang pusong handang magpakumbaba. Amen. Isang pusong handang makinig ng payo. Isang pusong teachable. Anong Tagalog ng teachable? Pusong natuturuan. Kayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid, kung taglay na natin ang pangakong puso. So para lang hindi tayo malito, kung meron nakikinig sa atin sa live at pwede makapakinig kasi pwedeng sabihin nila, Brother Ryan, ang pangako para sa atin ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan ang sabi ng propeta. Well, para sa akin, mga kapatid, ang pangakong Espiritu Santo ay hindi hiwalay sa pangakong bagong puso. Ang pangakong puso ay isang puso, hallelujah, na nirestore ng Panginoon, transform ng Panginoon, at nagtaglay ng kanyang Espiritu. Nakakaintindihan ba tayo? Kung nabasa niyong Ezekiel, ang pangako, I will give you a new heart. That is a promise. I will give you a new heart. Ibig sabihin, aayusin ng Panginoon ang puso natin, isasanctify from justification to sanctification hanggang sa baptism of the Holy Ghost. Then kapag ang isang mananampalataya ay naintindihan na niya, hallelujah, na siya ay nasa pangakong karanasang ito na pinangako ng Panginoon, then magpapasimulang kinakailangan niyang mag-take over. Kinakailangan niyang i-confront, harapin ang kaaway. Ang mga Israeli, nang nandun na sila sa promised land, mga kapatid, meron silang pagpupulong na ginagawa. Bawat bayan, bansa na kanilang haharapin, iko-confronta, lalabanan. Nagpapadala ng mga tiktik ng mga espiya. Di ba? Inaaral nila. At pagkatapos sa kanila, hinaharap. At kanon dapat ang gawin natin sa mga kasalanang umiiral sa ating puso. Unang-una yung 7. At iisa-isahin natin yan. Sino nakakaalala ng 7? Pwede bang mayroong mag-enumerate? Sino pwede mag-enumerate? Tumayo? Wow, maghahanap pa ng kodigo. ng notes. Walang problema. At least may note. Tulungan nyo na lang ako. Pride. Murder. Lies. Hindi, yung sunod-sunod. Adultery. Pagnanakaw, theft. Strife, and blasphemy. Handa nyo na bang harapin yan sa buhay nyo? Kaya nyo na bang harapin ang pride? Pag nalaman nyo kung sino ang pride na yan, kung ano yung pride na yan, mga kapatid, kinakailangan nating aralin paano natin pagtatagumpayan ang pride na yan. Ikaw yan mismo. Kaya lang meron kang counselor, meron kang parang presidente na merong, ano tawag din, yung, meron kang, meron yan kagaya ni Duterte, ni Marcos, merong naalala ko yung advisor, Sister Roslyn. Naalala ko yung isang pastor na merong problema sa isang pastor. Ang bintang sa kanya, sino na bang advisor mo? Bakit hindi ka na nakikinig sa akin? Di ba? So mahirap pag ganon, mga kapatid. Pero kinakailangan natin yang harapin. At next Wednesday, i-unmask natin. Kikilalanin natin ang spirito na yan. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon na harapin yan at labanan at pagtagumpayan natin, mga kapatid.
So, ang nais ng Diyos ay matanggap at maranasan ng bawat isa, lahat ng mga mananampalataya ang pangakong ito. Isang puso na may kakayahang tumanggap ng salita, pusong mapagpakumbaba, pusong nakikinig, tumatanggap ng payo, ng pagsaway. Ganyan na po ba yung puso natin? Isang pusong marunong makinig ng payo. Pero kapag pinayuhan tayo at nagre-resist tayo, umabot ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, na yung payo-payo lang. Yun pang delikado at mapanganib. Kailangan mo ng bagong puso. Sino sa atin dito ang marunong makinig ng payo? Nagpapahalaga ng payo. Mahalaga ang payo. Isang puso na kapag pumunta sa gawain at papunta sa gawain, handang magpaturo. Hindi yung pagkatapos makinig. Pagkatapos dumalo ng gawain, inuuwi na siya pa rin sa kanyang sarili. Patawarin nawa tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. At tulungan nawa tayo. At nais ng Diyos na ang pusong ito ay i-lead niya. Sa Roma, sa Korinto, yan ang sinasabi, di ko nababasahin. Isang puso na pinapatnubayan ng Panginoon. Hallelujah, isang pusong nililid niya. Isang puso na nagpapahalaga sa kanyang kalooban. So doon kasi sa dating puso natin, na okupado ng iba't ibang elemento, ng mga Diyos-Diyosan, ng mga imahe, punong-puno ng maruming kaisipan at imahinasyon, mga mahal kong kapatid. Isang puso na walang kakayahan na tumanggap pa ng salita ng Diyos. Well, salamat sa Panginoon sapagkat ito'y kanyang nais na alisin sa atin at palitan tayo ng bagong puso. Isang puso na may kakayahan na sundan ang daan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Bumasa tayo ng quote. Ang oras hindi magpapahintulot. Unang quote, Sir Mary Ann. 4 na quote lang ang meron tayo. Sabi ng prophet, paragraph 87. Sabi dito, now you see, after you have become a Christian, many people think, well, after I become a Christian, that settles it. All I have to do is just say, well, glory to God, everything is mine. No, sir. You're mistaken. You fight every inch of grounds that you take. Amen. Hindi pwedeng puro kapuri. Glory, hallelujah. Puro kasimba. Di ba? Pero hindi ka nakikipaglaban. You need to confront the enemy. You need to possess every land, every promise. Yeah, every promise is yours. Amen? But you need to take action. Hallelujah. You need to fight for every inch of the grounds. Paragraph 88, God told Israel down in Egypt, I give you that promised land. But he told Joshua, when he went in, nang si Joshua ay makapasok na, ang Panginoong Diyos ay nagpakita sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Joshua, everywhere the soles of your feet treads, that I give you. It was already given to them, but they had to fight every inch of it. In other words, footprints, mint position. Ibig sabihin, kailangan mong maging pag-aari mo yan. Just keep walking. Now, they had to fight it.
but God had given it to them. Amen. Ibinigay na sa atin ng pusong ito. Hallelujah. Ang Espiritong pangako ay para sa atin. Sayo kong mangaral. Sarap mangaral. Pero, dadahan-dahanin natin mga kapatid. Ang pangako ay ibinigay na sa atin. Balikan nyo yung Ezekiel, balikan nyo yung Jeremiah 31, verse 31 to 34, Ezekiel 36, 22 to 28, forgiveness of sin, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, adoption, lahat ibinigay na. But you need to take an action. Amen. Hallelujah. Another quote, Sir Marian. Now you say, then the promise is mine. Yeah, diyan tayo magsimula. Now you say, then the promise is mine. Sure. But you will fight every ends of it. Tell your, you will take every step of it. It's a battle. The promise is yours. Amen. The promise is yours. Forgiveness of sin. Ano meron sa kapatawaran ng kasalanan, mga kapatid? Rest. Alam nyo, kapag yung may nagawa kang pagkakamali, kapag nagkaroon kayo ng pagkakamali, halos di kayo makatulog. Hindi mo alam yung gagawin mo. You have no rest. You have no peace. At common sa atin na magkamali. Magkasala. But you need to fight for it. Amen. Ang pangako ng Panginoong Diyos, mga mahal kong kapatid, naalala nyo yung pinangaral ko? Blessed assurance, Jesus is mine. Paano nagkakaroon ng blessed assurance ng isang tao, ng isang katiyakan? Kapag ang Panginoon ay nasa kanya. Kapag ang katwiran ng Panginoon ay nasa isang tao, meron itong epekto. Sabi doon, the effect of righteousness is peace and quietness. Kapag nagkamali tayo, nagkasala tayo, pag may tinatago tayo, lagi tayong kabado. Lagi tayo nag-aalala. Walang kapanatagan sa ating puso. Walang kapahingahan sa ating kaisipan. At para magkaroon tayo ng kapahingahan, ang kailangan lamang nating gawin, lumaban. You need to fight. At paano tayo lalaban, mga mahal kong kapatid? Sino nakakaalam dito paano magsisimula ang laban? Sabi ng isang kasabihan, ang pagtatagumpay ng isang Kristiyano ay hindi nasusukat sa panahon na tumayo siya na meron siyang hawak na tabak. O sa panahon ng kanyang pangaral, pangunguna, pagkanta, pagtitestimony. Kapag ang isang anak ng Diyos ay magpasimula ng lumuhod at manalangin at magpakumbaba na nagsisisi sa kanyang kasalanan, hallelujah, na tinatanggap ang mga bagay na winika ng Panginoon para isangkap sa kanyang buhay. Pag naranasan niya ang totoong humbleness and humility, asking for forgiveness, at merong totoong pagsisisi or true repentance sa kanyang puso, ang kaaway daw po ay nanginginig na. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Paano tayo lalaban? Paano ang paraan ng pakikipaglaban ng mga anak ng Diyos? Kneel down. Kneel down. Kapag napakatindi ng kaguluhan sa kaisipan, nagkamali ka, nagkasala ka, wala kang kapanatagan, wala kang kapayapaan, wala kang kapahingahan, it's about time to kneel down. At itama mong puso mo sa harapan ng Diyos. Amen. Ask for forgiveness, ask for guidance, ask for deliverance. Hallelujah. Manalangin kayo sa Panginoon.
Hindi nyo kinakailangan ng mahabang panalangin, mga mahal kong kapatid. I'm sorry, hindi nyo kinakailangan ng maraming salita para magkaroon kayo ng mahabang panalangin. Ang Panginoon ng manalangin, 3 beses na nalangin, paulit-ulit lang na salita yung kanyang winiwika. Ama ko, kung maaari ang sarong ito ay lumampas, ngunit hindi ang ibig ko ang mangyari, Ama, kundi ang ibig mo. Pray na naman siya for the second time. Ama ko, kung maaari ang sarong ito ay lumampas, ngunit hindi ang ibig ko ang mangyari, kundi ang ibig mo. Pangatlo, even fall. Di ba? Si Pablo, nang hinaharap niya ang tinik sa laman, sa isang araw, 3 beses siyang nananalangin, sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Ang panalangin niya lang ay about doon sa kahinaan. Pakumbaba tayo sa Diyos, manalangin. Ang lagi ko lang sinasabi kapag mayroong taong lumalapit sa akin, kapatid na lumalapit, 2 lang. Bicol kasi. Kapag kausap ko Bicol, ganito ang termino ko. Umaiti ka sa tawad, saka sa tabang. Amen. Umaiti ka sa tawad, saka sa tabang. Pag ginibo tayo yan with all our heart, mga kapatid, mula sa puso, talk sa puso, tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng propeta, the promise is yours. That was the promised land. They had to fight to get every step of it. So yan na. Nasa promised land na sila, kapatungo na tayo sa next Wednesday sa pakikipaglaban. Ang una nating kakalabanin ay ang bayan ng Ai. Bayan ng Ai. Di ba? Ano yung I na yan? I, myself. Well, iba-iba naman yung bayan doon. Pero isa sa matinding na kalaban nila na tumalo sa kanila. Di ba? Yung bayan ng Ai. Sabi dyan, the promise is yours. That was the promised land. They had to fight to get every step of it. And the promise is yours, but you will fight every inch of it. Next quote, 1963. Siya yung binasa natin, parehas 1962. Tungo tayo sa 1963. Ang oras hindi magpapahintulot. Paragraph 139. Sabi niya, I wonder if we receive the Holy Ghost. Dito na tayo sa barting baba. I wonder if we receive the Holy Ghost just for entertainment. So sa Pentecostal kasi, mga kapatid, tila ba ang baptism of the Holy Ghost ay yung magsayaw, magpuri, kumanta ng kumanta, mag-speak in tongues, mag-prophesy, miracles and healings. So sabi ng propeta, nag-iisip ako, tinanggap ba natin ang Espiritu Santo para sa entertainment? Sabi niya, but there's more than that. Goes with it. There is a life got to believe. Amen. Mayroon kang dapat ipamuhay sa pangakong Espiritu Santo. Hallelujah. Hindi yan for entertainment, hindi yan para masabing malago ka, may kakayanan ka, may gift ka, kundi meron kang kinakailangang ipamuhay, ihayag na buhay. Sabi pa niya, I wonder if that's the hindrance of our churches today. Yung entertainment, yung naging kasanayan na ng mga simbahan. Brethren, I wonder if that's the reason that we're still back here in the wilderness, wandering around, instead of over in the promised land, possessing all things. I wonder if there is not something we haven't thought seriously enough about it. See, you must think seriously. Amen. Pag pinag-usapan na ang pangako, mga mahal kong kapatid, ang pagpasok sa promised land, ang pag-angkin sa pangako, and to possess all things, possessing all things. Kung babalikan natin ang Deuteronomy chapter 7 verse 1, Sir Mary Ann.
Deuteronomy chapter 7 verse 1, sabi dito, pagpapaalala ni Moses sa sinabi ng Panginoon sa kanila. Sabi diyan, when the Lord thy God shall bring thee into the land, whither thou goest to possess it. Yan na, possessing all things. You need to cast out many nations before thee. Kinakailangan nyo silang palabasin, patalsikin, paalisin. The Hittites, the Girgasites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. 7 nations greater and mightier than thou. Last quote. Like the spies, 1964, like the spies on the road to the promised land, sabi ng propeta, they was in an exodus, coming out of Egypt, come out by a promised word of God. So kagaya daw ng mga espiya, patungo sa pangakong lupain, sila ay nasa paglabas, sila ay lumabas mula sa Ehipto na merong pangakong salita. Amen. Ano yung pangakong salita na yan? The message of the hour. Lumabas tayo sa simbahan, sa mga denominations, with the promised message, word of the hour. God made His word known by a prophet. So ito na naman, we have a promised word, and we have a promised prophet. Malakay chapter 4. Amen. Dapat nating maintindihan yan, mga mahal kong kapatid. Kanina lang merong dumating sa akin ng mga libro galing sa Voice of God. Sino ba nagbigay sa akin? Si Nani. Nagulat ako, Papa, merong Shopee. Shopee? Wala naman akong order. Pagtingin ko ang kapal. Ano to? Sabi ko, yung binili kong libro na English para matuto akong mag-English, dumating na. 2 na po yung libro ko dyan na English. Pagtingin ko, from Voice of God. So may mga libro na naman ako diyan. Nung galing kaming Manila, humingi din kami ng mga libro. Pinapili ko si Brother Billy tagda 2. Kaya maraming libro sa opisina. So we need to identify, to acknowledge that we have a promised word, message of the hour, promise prophet. Sabi pa dito, God made His word known by a prophet. Like Moses, sent him down there. He was identified that he was the God to bring him out under the condition that He'd promised to the I am. So na-identify si Moses. Paragraph 149 hanggang 151 tayo. So siguro di tayo magtatapos, mga kapatid. Kung lumampas man tayo, pagpasensyahan nyo Meron lang ako kinakailangang idagdag mamaya pagkatapos ito para matapos tayo dito. Para wala tayong part 3 na kukunin dito. Next Wednesday, tutungo na tayo sa unang nature ng kasalanan o evil spirit, which is pride. Paragraph 149, sabi dito, when they come to the borderland, Kadesh Barnea, the great mistake they made, when they got to the land and looked over into the promised land, they said, we can take it. Sabi nung 10 espiya, hindi natin makukuha yung pangakong lupain. Hindi natin kaya. Hindi natin kayang makuha. What was the other 10? They look at the circumstances, the prestige they would lose. So ang tiningnan daw po ng 10 espiya ay yung mga sirkumstansya at yung mga bagay na pwedeng mawala sa kanila. Yun ang mahirap. Take note for that. Nang tiniktikan na nila ang pangakong lupain at nakita nila ang mga kalaban, alam nilang mayroong matinding sirkumstansya. Alam nila na pwedeng mayroong mawala. We are grasshoppers
to the side of them. But Joshua and Caleb, cheek up. Yan ang mayroong salita ng Diyos. Meron silang tiningnan. Hallelujah. Sabi diyan, they went back to the word. Hallelujah. And the Lord said, I give you this land. It's a good land, flowing with milk and honey. They didn't count what it looked like, what this was, and what this evidence was. God's word said, I give it to you. Go get it. And they were the only ones that went in. 151. Oh, let us check. Patungkol na sa atin. Inalarawan yung 10 spies nang nakita yung circumstansya, ang pwedeng mawala sa kanila. At andun din si Joshua at si Caleb. Then pagdating sa paragraph 151, to the believers. Oh, let us check the promises of God for today. Amen. Anong pangako para sa atin? A promised heart with a spirit, with the right spirit, and with the Spirit of God. Kung tayo ay mga espiya na kagaya ni Joshua at ni Caleb at tinignan natin ang puso natin. Tingnan nyo yung puso nyo, mamaya, spy nyo na. Kasi sa Miyerkules, papasukin na natin. Titirahin na natin ang mga kalaban. Pag tinignan mo na, matindi. Ang unang mong maalalang salita ng Panginoon, yung unang sinabi niya para maging Kristiyano ka. Sino mang nais sumunod sa akin? Sino nakakalam niyan? Sino mang nais sumunod sa akin? If any man wants to follow me, minsan nasusubok yung memory verse natin. Ibahin na lang natin yung wording. Di ba? Tagalog. Sino mang nais sumunod sa akin, ay kinakailangan niyang pasanin ng krus. Kinakailangan niyang talikuran ng kanyang sarili at pasanin ng krus. Ano bang version? Hanapin nga natin kasi ang ganda niyan. Tulungan niyo ko. Sige, kayo na lang maghanap. Mga brothers. Mateo 16:24. Sister Mary Ann. Pag tinignan nyo yung puso nyo, itong maalala na yun. Sabi ni Brother Branham, Joshua, check up. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself. That's pride, mga kapatid. And take up his cross and follow me. Tagalogin natin. Nang magkagayo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig na sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pag sinilip mo ngayon ang puso mo, nag-espiya ka ngayon sa puso mo, o siguro naman andun ka na mismo, alam mo na kung sinong kinakaharap mo, yan ang makikita mo. Balik tayo sa quote. Adlib lang yan. Sabi sa 151, oh, let us check the promises of God for today. That's right. Remember, we are in another Exodus. An Exodus this time, not into a promised land of the earth, but into the promised land of glory, where there is no return, no more. Glory to God, we're going to be there. Can we say amen to that? Kung yung ibang message ang magbabasa niyan at sasabihin nila, nandito na tayo.
sa millennium. Amen. Spiritually speaking. If you have Christ in you, the hope of glory, you have the millennium. Ano bang spiritual application ng millennium, mga mahal kong kapatid? Rest. Ano meron sa 1,000 years? Rest and peace. Patay na yung laman. At ikaw ay magpapahingalay, magpapahinga sa Panginoong Diyos. Ang makakaranas ng pangakong yan ay sila na makakaranas din muna ng inward experience of Exodus. Hallelujah. Possessing all things at pag-angkin sa kanilang puso at pagsama sa Panginoon para ito ay pangunahan. So tayo magtatapos sa bahaging ito. Dagdag ko lang, mga mahal kong kapatid. I-take note nyo na lang. Paano ba natin magagawa ang mga bagay na ito? Paano natin maangkin ang ating puso? Paano natin makikilala na ang puso natin ay pag-aari na natin at tayo ay nasa loob na at panahon na para itaboy ang mga kaaway na nandiyan at i-take over natin? Una, kinakailangan mong tiyakin na meron kang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. That's number 1. Ephesians 1:13. I-take note nyo na lang, di natin babasahin. Bago natin harapin ang elemento ng kaaway, ang mga espiritong ito, unang-una na ang pride na tatalakayin natin sa sunod na Miyerkules. Huwag tayong haharap na hindi tayo handa. Kinakailangan meron tayong taglay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Siyasatin nyo ngayon ang inyong puso. Bulayin nyo bago dumating ang Miyerkules. Kasi i-confront natin ang Espiritu, mga kapatid. We will confront. At hindi yan madali. Ipag-pray nyo ang gawain. Kinakailangang taglay natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Taglay mo ang salita at iniingatan sa iyong puso. Pangalawa, merong 5 akong nilista dito. Kinakailangang naisuko mo ang iyong sarili sa Panginoong Diyos. Handa kang makinig. You surrender your life to Christ. Una, may pananampalataya ka. Pangalawa, kinakailangang may pagsuko ka. Manalangin kayo sa Panginoon, isuko niyo sa Panginoon ang inyong sarili. Magpakumbaba kayo. Pwede ba natin gawin yon, mga kapatid? Bago dumating ang Miyerkules, dapat nga kahit hindi na dumating yung Miyerkules, kinakailangan lagi may pagsuko. Pangatlo, kinakailangan nating manahan sa kanyang salita. Sabi ng Panginoon, if you abide in me, and my words abide in you, ask anything in my name and I will do it. Amen. Yan ang sandata na meron tayo. Ang kanyang salita. Kinakailangan meron tayong tabak na harap sa kaaway. We have the sword of the Spirit. And the sword of the Spirit is no other than the Word of God na merong talim na magkabilaan, mga mahal kong kapatid. Meron kang pananampalataya, meron kang pagsuko, pagpapakumbaba sa Panginoon, yan ang ibig sabihin ng pagsuko. Then pangatlo, kinakailangan mong nasa salita. Pang-apat, kinakailangan nakikipag-isa ka sa Espiritu.
walk in the Spirit, live in the Spirit. Hindi lamang pananatili sa salita at pagpapahalaga sa salita, kundi meron ka pagpapahalaga sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa puso mo. Nakikinig ka sa Espiritu ng Panginoong Diyos. At panglima, mga mahal kong kapatid, kung ang Espiritu ng Panginoon ay nandyan, nakikipag-isa ka, ito ang pinaka-importante sa lahat. Kung hindi natin ito magagawa, I'm sorry to say, sa unang pagharap pa lang natin sa kaaway, hindi tayo magtatagumpay. Sana po handa tayong lahat sa panglima, pagsunod. Kapag ang limang yan ay nasa atin, at sangkapan nawa tayo ng Diyos ng limang yan, pananampalataya, pagsusuko o pagpapakumbaba, pananatili sa salita o pagpapahalaga sa salita, pakikipag-isa sa Espiritu, at pagsunod, then we will overcome. Amen.